Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong grave threat na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hello mga kasangga, kumusta? Magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi. Kung saan panig ka man sa mundo ngayon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So nandito naman tayo sa ating segment na makikinig sa eksperto para matuto. So ang topic natin ngayon mga kasangga, regarding sa nangyayari ngayon sa bagong, pero hindi na ito masyadong bago, late lang tayo kasi medyo na busy. Regarding sa kaso ni Rodrigo Rua Duterte na dinidismiss sa piskalya o sa prosecutor office. Ang nangyayari ngayon, iiyak naman ang mga tropa ni Franz Castro, yung mga nagrally, mahilig sa karsada, mahilig magpapainit, magpaulan, kunwari nasa panig sila ng sa ating bansa, nasa panig sila sa ating samamayan, pero in fact wala. So actually hanggang ngayon di ko pa nakikita ang interview o ang sagot ni Party List ACT Teachers Front Act Organization ng mga CPPA, NPA, NDF na si Franz Castro na pinatunayan sa dating rebelde surrendere na si Eric Siles at nanginginap ng bata, kung natatanda nyo, kasama ang matanda at malapit ng kunin ni Mr. Lucifer na si ex-bayan representative sa Torocampo. So in fact, kung naaalala natin na kinasuhan sila ng human trafficking at child abuse sa Davao del Norte. Ang akala kasi ni Franz Castro, mga kasangga, na makaya niya si Mr. Rodrigo Duterte kahit wala na sa posisyon, kahit wala na sa gobyerno. At siya ang nasa kongreso pa, active. So nakalimutan niya, nakalimutan siguro ni Franz Castro na ang kinakalaban niya ay veterano sa politika, veterano sa politiko at abogado at naging pangulo pa sa ating bansa. So ang ibig sabihin nun, nagbumanggas ng pader na akala niya kaya niya. Yun, nung bumangga siya, bumalik siya. At hanggang ngayon, hindi pa nagsalita, baka nahiya. So, panoorin natin ang balita ngayon from SMNI, mga kasangga. So, what is this? Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong grave threat na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 14 na pahinang desisyon na pirmado ni Deputy City Prosecutor Lelia Llanes, nakitaan ng kawalan ng sapat na dahilan ang reklamo ni Castro laban sa dating Pangulo. Nag-ugat ang reklamo matapos umanong pagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro sa kanyang TV program Nagikan sa Masa para sa Masa sa SMNI. Ngunit saad ng piskalya, kulang sa mens rea o criminal intent ang binitawang pahayag ng dating Pangulo. Nauna ng pinaliwanag ng kampo na nakatatandang Duterte na ibinahagi lamang nito sa kanyang TV program ang naging usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa issue noon ng confidential at intelligence funds. Doon naman hinugot ni Castro ang reklamo laban sa former chief executive dahil raw sa mga katagang, pero ang una mong target dyan sa intelligence fund mo, ikaw Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanila o sa kanya. Ngunit paliwanag ng piskalya na hindi pagbabanta ang ginawa ng dating punong ehekutibo. Malinaw aniya na opinyon lamang ito at nagbabanggit lamang ng mga personal na mungkahi noong nag-uusap sila ni Vice President Sara. Kaya sa huli ibinasura dahil walang probable cause ang sana'y pinakaunang kaso laban sa dating Pangulo.